Good morning, friends, and welcome to our TGIF. Thank God it's Friday prayer meeting of the Daily City United Methodist Church. And truly, we are so blessed. Today is the first Friday of the month. And by the grace of God, truly, we are blessed each other. And with that, before we start, we would like to request our church lay leader, Kuya Bernie Gayagoy, to lead us in our opening prayer. Kuya Bernie, kindly pray po. Thank you. Okay, Pastor. Almighty and loving God, we are grateful and joyful for bringing us together in our Thanks God It's Friday prayer meeting in peace and harmony. Bless our time, guide our thoughts, and help us work in unity. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you po, Kuya Bernie. Praise the Lord. Sa news, nakita ko sa Cron 4, nag-snow na po sa Lake Tahoe. No? May snow na. Maaga. Opo, nag-umpisa na mag-snow sa Lake Tahoe. Sa inyo ba, Ate Ani, wala pa, no? Malamig na rin. Malamig na, balita ko, papunta na daw dyan papunta na sa inyo, yung snow. Okay, so praise the Lord yun, no? At winter, spring, summer. So fall na po ba ang tawag, ano? Fall na. Opo, fall na. Yan, Oy, amen. Fall na ho. ang ganda Fall na. crown Fall ng na. kapatid. Wala tayo naka-brown, Ate Binilza. Nag-start nung Monday. Nasa space si Jesse. Yeah. Po, nainggit nga ako sa kanya, no? Okay, so with that, any good news po or any testimony that will bless all our televiewers, yung ating mga YouTubers na nanonood sa atin, mga pagpapala na natanggap po natin nakalipas na isang linggo o kanina, pagkagising o anumang bagay na patuloy na magbibigay kapurihan sa Panginoon. Answered prayers, healing. Yan, meron po ba? Once again, Pastor, Charity is thankful and she keeps on saying, Ma, prayers are so strong, right? Because I have only few side effects of the medications. So, okay, that's good. Now you have proven and you have witnessed yourself how God takes care of you, sabi ko naman. Amen. Amen. Praise God po. At rest assured that she's always in our prayers po. Ano po? Opo, Pastor. Thank you. Hanggat totally 100% na hindi siya nakaka-recover sa... Opo, Pastor. Thank you. Opo. Ayan. Okay? And naintindihan ko naman yun pag wala siya pag Sunday sa church. Opo, Pastor. Kasi immunocompromised. So, kahit dito, pagka ini-injectionan ko, nakamask ako at lahat to protect para hindi magkasakit. Praise God po. Praise God. Tsaka, stand firm, hold on. Sa Panginoon, huwag tayong bibitaw at all things work together for good. Yes, Pastor. Totoo yan. Keep it still. Amen. Totoo yan. Yun nga pong na-share ko nung Wednesday sa atin, share ko lang po sa inyo ulit. Si kapatid na George Sarmiento po yun. George Sarmiento, yung kapitbahay nila Ate Elma. Kuya Elma. Ay, ni Ate, Kuya Elma at Ate Elma. Kuya Sammy at Ate Elma. Sorry. Hindi niyo ba Pastor pinsan yun? O alam mo, nung makita niya yung pangalan ko sa liturgy, sabi niya, Pastor Sarmiento pala kayo. Sabi ko, opo, ang lolo ko po taga Bataan. Alam niya, sabi niya, makapampangan yan Ayan, no? So baka siya, malayong malapit na kamag-anak namin, malayong malapit. Opo. Going back, no? Na-meet ko kasi itong tao na to sa may bandang Seramonte. Siya, very approachable, very approachable. And then nagkakilala kami, kwentuhan, kasi may panahon na nasa Seramonte ako, nag-walk diyan. Alam niyo yung tambayan ng mga Pilipino, di ba? Seramonte, may tambayan niya. Opo, Pastor. Minsan hinahunting ko si Rudy. Rudy. Opo. Pagka hindi ko napagkikit simbahan, nahunting ko sa
naupo ako minsan, doon ko siya nakita, doon ako nakaupo. Nakaupo din siya. Sabi ko, ang una kasi nating tanong lagi pagka Pilipino, saan po kayo sa Pilipinas? Laging ganun agad saan po kayo sa Yeah. Pilipinas? Taga Maynila lang ako. Maynila. Sabi ko, ako po ay pastor. Ay, pastor. Sabi niya, may makilala akong pastor dito So, to cut the long story short, parang kami, nagbabatian kami. And then, 3 Sundays ago, sabi ko sa kanya, Ka George, anniversary nung ng simbahan namin sa linggo, nung last Sunday po. Parang pwede kayong dumalaw. Makasama namin kayo ni ate. O sige, pastor, pupunta ako. Bigay mo sa akin yung address. Minsan kasi alam natin mga Pilipino, umuoo lang Umuoo lang yan, Oh. pero hindi pupunta, no? Mm-mm. Pero the following day, nagkita uli kami. Sabi niya, pastor, sabi niya, see you see you tomorrow. Opo, sabi ko, salamat po. Nilinaw ko pa kasi nagsisimba nga sila doon sa Catholic Church na malapit sa atin. Sabi ko, Kuya George, hindi sa Catholic kami doon kami sa Methodist. Doon tayo magkita. No? Okay, so with that, shinare nga niya sa akin na makita uli kami 2 days ago o 3 days ago na sabi niya, alam mo pastor, may share lang ako sa iyo tungkol doon sa anniversary. Akala ko bad news no? Nung kinakanta na yung yung Hallelujah, yung kinanta ng mga bata, sabi niya, naramdaman ko yung yung kinilibutan ako, sabi niya, mula paa, pataas, no? Sabi niya, iba yung pakiramdam ko doon sa simbahan nyo, no? And I'm blessed. And I'm so thankful na very warm yung pag-welcome sa akin ng mga kapatid natin doon. No? At natutuwa ako, nakita ko yung yung kapitbahay ko si Elma at si Sammy, no? Na, Mm-mm. nagbabatean lang po sila. Pag nagbabatean naman sila, sabi nga ni Kuya Sammy, mabait yan. Palabati yung tao na yan, no? So with that, again, very positive, especially yung hindi taga-church natin, yung Mm-mm. na naramdaman nila sa simbahan, especially during our praise and worship. At ang sabi nga niya basta may pagkakataon babalik at dadalo uli sila sa simbahan natin. So yun po isang blessing na isa sa mga pinagpala na naramdaman ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. At even yung message daw nung pastor, alam niyo, yung iba kasi hindi sanay na may babaeng pastor, di po ba? Yung Opo. iba hindi sanay. Sabi niya, may babae pala kayong pastor. Sabi ko po, yan po yung biblical. Marami pong tinawag. Mm-mm. At isa po sila sa mga tinawag. Yan. Okay po. So with that, we welcome natin si Ate Maylene. May Ate Maylene, welcome. Welcome sa ating TGIF. Yan. Hello po. Wala ba kayong yan. Iyan. Baka nakasando ka lang kaya ay may baba. Ate Ani, blessing. Patuloy pong pinagpapala ng Panginoon at yung pong aking kapitbahay kahit po masama ang panahon, palagi lang niya sinasabi na we can read the Bible with the phone. It's okay to you. I thought, okay. Mm-mm. Isang po yun sa akin kumbaga sa ako rin nabe-bless Mm-mm. nagawa namin dahil hindi mo isipin na yung siya sa Bible na gusto niya salita ng Diyos. Mm-mm. Kaya pati ako nabe-bless talaga. Praise the Lord. No? Talaga totoo po yan. Totoo yan. No? Na kahit ano pang version yan, basta may panahon tayo magbasa mararamdaman mo yung presence ng Banal na Espiritu. Opo. Amen. Amen po. Thank you. Ate Jo, kumusta ka naman? Ayan, share mo nga sa amin yung kapaguran mo at Hindi. mabiyaya Ito, mo. Pastor, gusto ko to sanang i-share nung Sunday, kaya lang, baka masyadong matagal. Hindi naman. Yung trip namin, yung bakasyon namin, it was a very good vacation. Except nagkasisik nga ako. Pero, during the time so isa dun sa mga ports na pupuntahan namin, hindi namin napuntahan kasi meron daw severe storm. Mm-mm. So I think yung time na papunta kami siguro doon, nag-divert sila, pero napadaan pa din doon. Yung alon talaga, Pastor. Alam mo kung ano pumapasok sa isip ko? Ganito pala, pagka naisip ko yung si Jesus, nung nasa tubig siya na inaalon, tapos bigla akong kinakanta yung
Oh, with Christ in my vessel, I can smile at this storm. Nakakatakot po talaga pala talaga pag Totoo yan. ganun. Hindi, Tapos, malaki ba yung cruise Ship. ship nyo? Ship. Apek, average lang yata. Hindi naman hindi, siya yung ganung kalaki. Pero malaki ap- na rin. ap- Kaya lang, pag apektado ng dumungaw, waves. yeah, pag Apektado ng waves. dumungaw ka, parang yung tubig aakyat dun sa, ano eh, sa Totoo balcony. yun. Totoo yun. Tapos Oh, parang talagang wavy. pati yung mga kapitan pinagdadasal ko kasi nasa kanya yung buhay namin. But then again, and that time, parang yun namang mga taong nasa loob, parang kalmado lang lahat sila. Sabi ko, ako lang ba? Ako lang ba to? Aha, aha. But then, pag ganun pala talaga pa sa maiisip mo yung talagang you have to pray for everybody na, and thank God, safe naman. So, Amen. 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 yeah. Oh, Kaya nakasurvive. kaya ka nagkaroon ng sickness Yung because sisik of the naman, Kuya Jess, kasi 2 days papunta at sea. So, tsaka parang maalam nainip talaga. ako, ang tagal. And then, sabi Hindi, nga nila, yung daw mga nag-Alaska cruise, quote, unquote, for senior citizen daw. So, tinignan ko naman, then I realized, oh my God, parang hindi pa yata rin ako ready. parang hindi ba na-expect na magkakaroon ng ganong waves o high Hindi, waves? yes, naka-experience na po kami nung ganung waves, pero hindi yung ganun na talagang feeling ko talagang tumatalon yung barko, ang laki nun. But then again, dasal lang ako ng dasal, pati yung sisig ko, dinadasal ko. Tapos, after that, naging okay naman, naging kalma. Basta talaga lang, I think you pray and you believe na makakalma ka for whatever. Lifesaver, Salvavida. Lifesaver. Marami naman ho. Hindi ka ba Marami nagdala ng namang Ano ka na? Dramamine? Ay, Hindi. nako, nakaapat ho ako na Dramamine. But Yeah. thank God, nakabalik naman ho ng safe. Yeah. Okay. Amen. Amen po. Amen. Praise the Lord, no? Ano po yan? Kasi alam nating lahat na talagang pag nasa gitna tayo ng karagatan, no po, kahit na alam ng kapitan Ocean siguro. yung Alaska. mga storms, no? Pero all of a sudden, mararamdaman mo raw yan sa alon muna. Kasi malayo ang pinanggalingan ng hangin na yun eh. Mararamdaman na yan. Pero praise the Lord, ano? At talagang minsan talagang pagka ganyang panahon mahangin, talagang mapapadasal ka kahit naman sino. Pag hindi ka ba naman napadasal nakikita mo yung mataas pa sa yung tubig eh. Ang laki-laki ng barko mo yung tubig Pag mo, hindi yung ka barko pala nasa sanay baba. nung ganun, Opo, matatakot opo. ka At talaga. nakakahilo talaga yon. Nakakahilo yan. Amen. Nakikinig si Michelle, kaya lalong hindi kami makakapag-cruise niyan. Ito, katabi ko po andito. But it's a good, Napapailing. no, Pastor, but it's a good experience naman. Except lang naunahan ako nung sisik. Oo. Yeah. Okay, thank you po, Ate Jo. Praise the Lord. Thank you Kuya po, Jess, thank you. any good news or praise news? Um, sa trabaho ko ho kasi parati kong iniisip yung, that God is with me and yung mga nangyayari sa tindahan, yung sa department namin, ini-equate ko ba oh, that must be the influence of the devil on me. Tapos pagka yung mga mababait na mga customer, oh, that was sent by God's angels. So, tsaka yun ho bang simple-simple lang na pag meron akong isang bagay na hinahanap o isang item na hinahanap, tapos makikita ko, I just say, thank you, Lord. And alam ko na, the Lord is always with me and
He's always guiding me. Yung mga hinahanap kong mga items, siguro nilalagay niya dun yun eh. Ganun ang paniniwala ko. Ganun ang ano ko. Na that means that, that God is with me while I'm working. So, praise be to God. Ang nasasabi ko na lang sa sarili ko pag na-experience ko yung ganun thank you Lord. Amen. Thank you Amen. Lord. Opo. Yun Kaya lang nga, naman again, very important talaga, no, na before we start everything or before we begin anything, prayer muna very important siya. Mm. No? Kahit na anong haba o ikli ng prayer mo, basta sinimulan mo sa panalangin, you will be surprised na para bang all of a sudden, Lord, tinanong ko lang sa iyo kung nasaan, tinuro mo agad. Minsan ganun tayo, no? Samantalang hindi nila makita-kita Ako, isang tanong ko lang, Lord, saan kaya yung gamit na yon? Yan daw po yung tinatawag na audible voice of God. Yan. Okay, thank you Yeah. po, Kuya Jess. Ate Mai, any good news, praise news? Bagamat alam ko nakapaglaba ka na Friday ngayon. Hindi nga, bad news nga eh. Sira yung washing machine eh. Sira yung washing machine. Pero good news pa rin kasi nailaba ko doon sa isang boss ko yung mga dapat gamitin ni Destiny for school. Mhm. So nadala ko doon. So yun Oo. ang good news doon. Pero yung dito sa baba namin, hindi Baba nga pala kayo naglalaba, oo. it's not Anong- working. Anong problema? I don't know. Oh, All of a understand. sudden out of order bago papuntahan nung may-ari yun, ang tagal. Oh. Kuya Jess, yung tanong mo parang papalitan mo yung washing machine. I know may Hindi ano ako yun kasi, sa Di ba kaya ako, public kanin kaya ako naitanong kasi nagkaroon ako ng mga experiences sa washing machine dito sa bahay. So, I'm just curious to know what's wrong. That's why I Hindi. asked it. Yeah, kasi yung washing machine na binanggit ng Ate Maylin yun yung May yatang coins. apartment washing machine, yung parang may coins. yung hinuhulugan ng Coin- barya. coin Pag hinulog mo, operator. lalabas din, tapos pwede mong gamitin. Parang sa telepono noon, yung pula. Nabutan niyo ba yun? Yung pulang telepono sa PLDT na hinulugan ng 75 centavos? Ako Sa nabuto Philippines ko. yun, no? Oh. Saya kami, hinuhulugan lang ng 3.25 yun Pero praise the Lord po yan. Okay? Anything else na mga gusto nyo i-share? Blessing, praise God, no? At tayo ay bagamat hindi, si Ate Norma po, hindi ko malaman minsan hirap din silang pumasok sa yung kanilang laptop. May problema din po. Pero I hope and I pray na okay sa Ate Norma, hindi na masyadong masakit ang kanyang likod. I don't know about Brother Jose. Meron ba balita kay Jose? Wala. Wala ako, Pastor. Dati nagte-text yun pagka hindi makakapunta Oo. Opo, okay, wala Yung naman mga siya. classmates natin. Si ang pangalan to, si Ate May. Siguro may pasok po. Opo, Pastor. So, si Ate Paz baka nasa Hawaii pa. Nasa Hawaii pa, Pastor. Si Ate Nancy, I don't know kung anong nangyari kay Ate Nancy. Anyway, tayo po ay darako sa... Kuya Bernie, baka ikaw meron kayo i-share. Kuya Bernie. Ay, kahapon naki-meeting ako sa Lance Pastor. Nagkape ako na nagkape. Nung umuwi ako, hindi ako makatulog. Alas 2, alas 3, alas 5, mag-aalas 6 na. Hindi pa ako makatulog. Ang grabe, no? Kape po. Dapat pala Kuya Jess, Bernie, nagkita tayo. Ako din, siguro iniisip niyo ako. Sabi ko, nag-prepare ako para makatulog. Gusto kong matulog ako sa prayer ko. Pero gisingin din niyo ako. Amen. Dapat lang. Hindi, totoo yan, di ba? Ang hirap nung gusto mo nang matulog, hindi ka makatulog. Di ba? Naikot mo na yung 4 na sulok ng kama, di ba? Tayo, upo.
Ang hirap nun. Ang hirap. Ako po naranasan ko yun. Kaya siguro nga baka si Kuya Bernie iniisip ako naman iniisip ko rin siya. Kaya pero kami hindi makatulog. Nagising ako, kuwan, mag-aalas 11 na, pasok si Benilta. Bakit tulog ka pa alas 10 Yes, na. yes. Anong alas 10? Alas 11, mag-aalas 12 na. Amen, amen. Share ko lang yung yung kinukwento ni Ate Jo siguro na tawag dito na yung naranasan niya sa barko. Tumingin ako sa YouTube eh. Baka pwede nating tingnan kung ganito din yon. Yan, play natin to. Nakikita niyo po ba mga kapatid? Upuan. Okay. Wheelchair. Oh no. Oh no. Ay, pastor mismo. Yan. Yeah. Pag maglalakad ka, mapapaano kay kaliwa, kanan, Yan, kaliwa. yan. Uh-huh. Pag hindi ka naman kinabahan yan, di ba? Pag hindi ka ba naman kinabahan eh. Kaya nga, napapakanta nga ako, pastor, with Christ in my vessel, Amen, I can amen, smile. amen. Praise the Lord. Ano po? Yan. Yeah. Dali lang yung ganyan pag daling hanapin eh. Well, anyway, tayo po ay pupunta sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. If you have your Bible with you, kindly turn your Bible to Philippians chapter 4, verse 8. Philippians chapter 4, verse 8. Okay, Pastor. Please, please. And now, dear brothers and sisters, one final thing. Fix your thoughts on what is true and honorable and right and pure and lovely and admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise. Amen. 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 Ito naman po sa aking version, sa NLT, New Living Translation, sabi po rito, fix your thoughts on what is true and honorable and right and pure and lovely and admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise. Philippians chapter 4, verse 8. Yan. Meron pong isang tanong na pwede nating pag-usapan or gawing sharing, no? Yung pong tanong na, how can you know if something you hear is the truth or a lie? How can you know if something you hear is the truth or a lie? Paano nyo malalaman na yung inyong narinig ay totoo o kasinungalingan lamang or hindi? Yan, ay eksakto to, very contextual sa sitwasyon natin sa Pilipinas, no? How can you know if something you hear is the truth or a lie? Yan, bago po natin yung mensahe. Paano malaman na naririnig mo totoo or hindi pala totoo? No. Yan. Unahin ko si Ate Jo. Ate Jo, ikaw muna, Ate Jo. Ako, pastor, di ba marami tayong nakikita ngayon sa Facebook, yung mga reels, mapapatanong ka, totoo ba to? So the next thing I will do, i-google ko siya talaga kung yun yung news, kung totoo yun, para ma-confirm ko kung totoo siya. I mean, hindi mo, Okay, no? parang ang hirap na kasi paniwalaan nowadays kung ano nga yung totoo o hindi. Pwede, no? Pwede, no? Pwede. Sa ang kagandahan natin, very high-tech na talaga, no? Technology. Automatic, Yes. no? Automatic. Yung nga, ginagawa natin, no? Pwedeng i-google mo lang, no? Lalo ngayon, ang daming scam. Yeah. No? Pati po yung pag-book sa hotel, pati yung mga ticket sales, no? Or mga things na binebenta online. Yeah. Kaya nang i-hack, no? Kaya nga yan again, no, sa ating lahat, common sense, no? Bago mo i-surrender yung iyong credit card online, kailangan ma-sure mo na yung iyong binibili ay talagang genuine or authenticated, no, ng website mismo, no, rather than kasi normally tayo masaya ka uy, ang mura. Ang mura lang, no? Magpa-book mura, no? Alam, uwi ka ng Pilipinas, promo, no? Samantalang ang bentahan minsan 1.2, 1.3,
no? Biglang all of a sudden, bagsak presyo, 400, Mhm. 500. Abay, iba yon. Minsan magtataka ka na, ba't ganun kababa? Samantalang hindi dapat. Okay? Anything else? Paano nyo po malalaman na yung nadidinig mo ay totoo or kasinungalingan lamang? Yan. Siguro nababasa natin sa Bible, whatever, yung truth. Kumbaga, ang standard for measuring those things that we hear or whatever. I think the Bible is our standard, or to measure, to think about those things that are happening, or to what we hear or what we see on TV or whatever. Yeah, no. For me, that's yun ho ang ano ko para Opo, sa no? akin. Yeah, especially kung pananampalatayang pag-uusapan natin, spiritual, no? Mhm. I agree, no? Dapat laging Bible biblical, supported by Bible verses Bible-based. Mhm. yung nadidinig nating salita ng Panginoon, no? Yeah. At hindi lamang 'yon, even sa ating mga Sunday school, sa Bible study, very important na kahit na may mga sumisitas, no, ng mga verses, depende dun sa konteksto nung binabasa ng context. tao, no, Mhm. o ng manggagawa, no. Okay? Amen. What else? How do we know? How can you know if something you hear is the truth or a lie? Ate Binils. Maari rin tayong magtanong sa mga kakilala natin kung are they aware of it? Do they know about this? Kung alam nila, we can ask them further questions. Yung ganun. Amen. No. I remember po when I was in the Philippines, nasa sa Malabon Central po, Malabon Central. Very short lang to. No. And ano pa yun buntis pa si Michelle noon kay Princess, no. Paghinto nung sasakyan namin doon sa garage ng Malabon sa Malabon po, may nakapark na isang L300 sa harapan ng church, no. So, pagpasok ng kotse sa loob ng garage, dahil sinara ko yung pinto, may bumabang 4 na tao doon sa L300. Wow. At sinalubong ako, no? Kasasara ko lang ng garahe, nasa labas din ako. Sabi sa akin, pastor, ayan. Di, syempre pag tawag kang pastor, automatic, alam mo, kilala mo siya. Oo, pastor. Di, inisip ko, saan ko ba nakita to? Anong simbahan to, no? Pero, pagka ganun kasi, alam mo agad kung sa Diyos o hindi no? Meron agad discernment, no? May leading agad ng Lord. So with that, ang sabi sa akin, pastor, pwede ba kami pumasok sa church? 4 na malaking tao, kapatid, 4 na malaking tao. Sabi ko, bakit po kayo papasok sa church? Paggabi na, padilim na, ba't kayo papasok sa church? Kasi may kailangan kami. May kailangan kami sa'yo. And so naisip ko na hindi ko sila kilala. May kailangan kami sa'yo. Ano po ba yon? Kailangan sana namin ng donation. Ayun, alam mo na yun, pagka ganun, donation, kailangan sana namin. Pwede ba sa church tayo mag-usap sa loob? So, presence of mind, ang sinabi ko agad, naku, hindi po pwede. Wala po akong susi ng church Kahit po akong pastor, wala akong susi ng church na yan. Pero alam niyo, ini-insist nila na kailangan lang pumasok sa church. Siyempre, inisip mo, pamilya, no? Kasi, meron kami mga bagay-bagay na gustong i-offer sa'yo na makakatulong, no? So, to cut the long story short, sinabi ko na lang, alam niyo po, talagang hindi tayo pwedeng pumasok sa church. Pero alam niyo, 4 ho yun, 4, tag-iisa lang ako. Sinabi ko na lang, kamukha po niyang, may tindahan ho sa harapan ng Malabon Central tindahan. Kamukha po niyan, yan po, miyembro ko yan Ano na ako, nag-add na lang ako, miyembro. Nakatingin po sa atin yung miyembro at siguro nagtataka, pinag-uusapan natin dito sa loob, sa labas, ano po.
Kung gusto po ninyo, tatawagin ko siya para makasama natin. Malaki din yung nasa tindahan. Sabi niya, hindi, pwede tayo na lang. Sabi sa akin, tayo na lang, huwag mo na siya isama. Actually po, mamaya po kasi may meeting din ng simbahan namin eh. Mga 30 minutes na lang po, darating po pati nga si Mayor, binanggit ko na, si Mayor po darating, malamang po. Alam niya, ang bait ng Diyos. May pumarada pong sasakyan doon sa tapat ng garahe namin na hindi bumababa. Ay, malamang po, ito mga bodyguard ni Mayor itong dumating na to eh. Hindi ho bumaba eh. Siguro hinihintay po si Mayor. Ganun ba? Opo eh. Alam nyo, may baril po yung yung tao na nagpakita. Pinakita sa akin yung baril. Ganun ba? Tinagong ganun. Malamang po mga pulis yan eh. Ganun pa ako, no? Sige, Pastor. Sige, alis na kami. Next time na lang, next time. Pupunta na lang kami sa Malabon pa may hulo. May hulo po sa Malabon eh. Hulo. No? Umalis na po. Umalis na. No? So, to cut the long story short, dahil nga kasinungalingan at pupunta raw sa hulo, may simbahan tayo dun sa hulo, no? Nung maisa ko na yung pinto, naisa ko na yung maayos, dinoble check ko lahat, baka bumalik no? Tawag po ako sa dun sa ang pangalan ng Malabon North United Methodist Church sa hulo. Pagtawag ko po, yung misis ang nakasagot, no? In few minutes, nakasagot. Sabi sa akin, Pastor, may kausap po si Pastor eh. Sino po ang kausap ni Pastor? Ewan ko, bisita yata, 4 na lalaki. Yung 4 nandoon na sa hulo, sa church. Pinapasok ba ni Pastor? Hindi, parang gusto nga raw pumasok eh. Pakitawag mo nga si Pastor, ganun pa, pakitawag mo si Pastor, pakitawag mo si Pastor. Sandali, Daddy, halika, tawag ka ni Pastor. Ganun. Ikaw, Pastor, galing sa amin yung 4 na yan. Huwag mapasukin. So, to end mga kapatid, no? To end, no? Alam mo pagka hindi totoo at alam mo pagka ikaw ay guided ng Panginoon, no? Haharangin niya 'yon at mamaya dun sa message makikita natin dun yung kapangyarihan ng totoo at hindi. Ayan. At alam nyo, yung konteksto nga niya nangyayari sa Pilipinas, nakakalungkot, di ba? Yung flood control anomalies na yan, no? Ay, alam yan, lahat na yata ng problema kinuha ng bansa natin eh, no po. Yan. Okay? Ate Ani, ikaw, very short lang. Paano malaman na yung nadidinig mo totoo at hindi? Naging experience ko yan, Pastor, noong wala dito si Mike. May pumunta dito. Pirma ako dun sa, sabi ho siya. Alam niyo naman ho, ako hindi naman ako masyado marunong sa English. Tuturo na lang namin sa'yo kung alin. Sabi ko, hindi. Kung talagang kailangan yung pirmahan ko yan, intayin niyo asawa ko. Sabi ko naman ganoon. Pero, syempre natatakot ako dahil pilit nila. Hindi ko nga alam kung ano yung pipirmahan eh. Hindi ho ba? So, sabi ko na lang, kung gusto niyo ho, bumalik na lang kayo pag nandito na yung mister ko. Eto sabi ko, kung ano man yung, sa loob-loob ko nga ho, kung ano man yung pinapipirman nyo, di, pagbalik na lang. Ako kasi hindi ako marunong, sabi kong ganun. Pero nagpe-pray na ho ako doon dahil ako lang mag-isa eh. Nandun ho ako sa labas, lumapit sila. So, wala akong lang mag-isa, pero sabi ko nga, pwede po, darating na po kasi siya. Kung gusto niyo ako, intayin niyo. Sabi kong gano'n. Walang tigil ng katatahol. Kaya hindi kami nagkakaintindihan. Sabi niya, Mrs., aalis na po kami. Dahil nagkakaintindihan. Ano pangalan ng aso niyo? Si Baki. Baki. Si Baki. Si Baki. Ako, babalik na lang kami. Tapos noong sinabi ko kay Mike, sabi niya, sino ba yun? Hindi ko nga kakukilala eh. Ano ginawa mo? Sabi ko, ba't ko naman ipirmahan? Hindi ko alam. Sabi kong gano'n. Talagang marunong ang Diyos. Sabi kong gano'n kasi bakit tinitignan. Bandang huli, nung nilalapit na ko sa akin yung papel, doon na nagwala si Baki. Tahol na ng tahol. Very good, ano? Oo. Laki pakinabang ni Baki. Sa laki ba naman pag hindi ka ba naman natakot eh. Kaya, naku, buti na lang umalis na. Yun ang experience ko. Dahil siguro hindi totoo yung sinasabi nila kung ano man yung dapat kong pirmahan. Kasi sabi dito daw sa bahay, meron daw dapat na pirmahan dahil bago nga ho kami kasi dito eh. Marami hong ganoon. May mga pero hindi ho ako. Yan. Wala ho akong
kahit dito po sa atin sa Daily City mga kapatid, paalala po sa atin na maraming biglaan lang lilitaw, no? At least Usually. sa inyo, kayo puro kayo may grill sa bahay nyo, no? Ah, all of a sudden biglaan lang kaya pero dapat importante rin na alam mo nakalock yung inyong yung gate o grills ng inyong pintuan. Kasi minsan naman may ganun nga, hindi naman nakalock, di nakapasok din. All of a sudden biglaan lang lumilitaw o kaya minsan pag may kumakatok na alam mo nang wala kang na-expect na tao o kung may kakilala ka, tatawagan ka naman yan eh. Andito kami sa labas, di ba? No? Yun ang turo din sa amin. Huwag kayong basta-basta magbubukas ng pinto. Ayan, ano po, number 1 yan. No? Kasi, again, kung kilala mo yan, tatawagan ka. Wala yatang tao sa inyo, dito kami sa labas. No? O kaya mga sales, marami yan, maraming ganyan. No? Kuya Jess, paano malaman kung totoo o hindi? You're muted. Yun nga ang, di ba sinabi ko na ho na para sa akin, yung ang standard natin in Bible as Christians. So, Opo, sorry po, natawag ko na nga pala kayo po. So, yeah, Bible nga pala. it's okay, it's okay. Opo. Ano ba sasabihin ko? As Christians. Kasi nung panahon ng martial law sa Pilipinas, hindi nyo yung mga nadidinig nyo, nadidinig sa radyo, nakita sa TV, ay sa newspaper, nababasa niyo sa newspaper. Hindi ho, ano yun eh, kumbaga sa gobyerno nanggagaling yung mga yun eh. And then, usually, hindi, hindi katotohanan, kundi pabor sa gobyerno kasi ayaw ng gobyerno na merong, yung masamang reputasyon na bibigay ang mga tao. So, panay magaganda ang binabalita nila. So, kahit na hindi totoo yun. So, ang kaya nung mga panahon yun, ang ang pinanonood ko na lang yung mga basketball game, yung mga ganun. Kasi hindi nila mababago yung, yung score Ano ba yan? Toyota ng Chris pa ba yan? O yeah, nung 7 panahon na yun, ibig sabihin, Apa, yun apa. katotohanan na hindi nila pwedeng mabago o maggawing mali. Amen. Na, Amen po. so, I guess that's how yung para malaman ko yung katotohanan, hindi ko na pinakikinggan yung what I read in the newspaper or what I hear about the radio or what's on TV. Kasi alam ko na that's comes from the government and Yan. Opo. Mga propaganda na yan. Ano po? yung mga propaganda. Yeah. Yan. Thank you po. At nabanggit niyo ang martial law, no? Yan. Okay. Ate Mai, paano mo malalaman kung totoo o hindi yung nadinig mo o nadidinig mo? Yan. Sa akin no, kutob. Yung Kutob. bang, yeah, yung feeling of awareness na parang may instinct ka na kasi 'di ba sabi nga pagka you're with God, hindi ka pababayaan niya eh. Let's say nyari may mga scammers sa phone. Biglang kala mo totoo yung kausap mo, tas biglang may hint ka na, teka muna, parang hindi naman ano 'to eh, niloloko ko nito eh. Pero yung umpisa akala mo totoo, ganyan. Tapos biglang yung bigla na lang na hindi mo alam kung saan nanggaling yon yung parang sa cartoons yung merong ilaw ay oo, gano'n 'di ba, light bulb na biglang Ting! May oo, tunog pa yan. Ting! yung gano'n. So, bigla kang naging aware na lolokohin lang ako nito, this is not true, parang gano'n. So,
hindi ko alam kung saan nanggaling, but I know God is watching over you kasi. Amen. So, alam niya na na mapapahama ka. So, bibigyan ka niya ng awareness talaga in different ways na para maramdaman mo o malaman mo. Ganon. Amen. Thank you po. Thank you. No? Yun nga, sasabing minsan yung kutob. No? Kinutuban ako eh. Ewan ko ba, nung kausap ko, parang kinakabahan ako. Parang gano'n. No? Amen. Kay Bernie, kayo po. Yan. Pag tao sa tao, Pastor, titigan ko yung mata ng tao. Wala. Kung FBI pala nagsasabi kayo. ko to, kung matatalo siya, nagsisinungaling siya. At saka yan, 3 beses na akong gustong ma-scam ng may parang Arabic yung mag-asawa eh. Naglalakad ako dito sa gilid, bigla kong hinintuan ng isang van. Sabi ng lalaki, "This gold chain is for you. Free." Opo. Gold eh. Naalaala ko yung istorya ni Allen na binili niya ng $100 yung kwintas, peke pala. Opo. Totoo yan. Pagkatapos siguro, hindi ako kilala. Kaya pagkatapos ng few months later, uminto dito sa bahay. Para yung dialogue. Sabi, this necklace is for you for free. Sabi ko, get out here. I'll call the police. Umalis ka. Katapos naggagardan si Binilda Sa church. Nilapitan siya siguro. Pera naman. Ano sabi sa'yo? Nagtitinda nga ng gold. Sabi ko, you are selling gold. I am a janitor. I don't have money to buy your gold. Umalis. Wala pala akong mapapala dito. Opo. Yeah. Pero alam niyo, totoo po yan. Di ba, kinuwento nga ni Ate Ellen po, no? Gonzales, no? Yung pong may mag-asawang lumalakad po dito yan sa atin, no? Mag-asawang parang Bombay nga ang dating. Pastor, parang Arabo, Bombay. Yes po, no? So, halimbawa, kaya kamukha ni Ate Binil, halimbawa, kayo po ay naglalakad dyan sa lugar niyo, no? At medyo nakakayos tayo eh. Yan pa lang yan, mga umiikot pala yan, may sasakyan yan, umiikot yan. Opo, Pastor. Titingnan yan kung may alahas ka. Tapos hihinto po yan, magtatanong. Opo. Tatanong, halimbawa, saan po, where is, for example, Bellhaven Avenue or Southgate Avenue? Siyempre, mas mabuting tao tayo. Oh, you just go straight, turn left, and so on and so forth. Yan. And then, pag nasagot po ninyo, ang gagawin ng babae, mga kapatid, meron po kayong necklace o meron kang relo o whatever, mabilis po ang kamay. Sa sobrang tuwa, ihahag ka daw noon. Thank you very much. No? Pag nahag ka, wala na yung kwintas mo or relo mo o whatever. Yung kapitbahay ni Ate Ellen, biktima. Na nasa labas siya, may pupuntahan, eksakto dumaan doon yung sasakyan, mamaya konti bumalik, tinanong. Ban. Opo, nagtanong. Nung tinuro nung kapitbahay niya, siyempre, kahit di naman matutuwa ako, natutuwa yung tao sa'yo. Thank you very much. Yan. After daw noon, pag alis, siyempre, di mo naman namalayan na minawala sa'yo, no? Na-realize nga, wala yung suot niyang kwintas. Mga Pilipino kasi mahilig magkwintas no? Mahilig tayo. Very expressive tayo sa mga bagay na gusto natin nakikita no? So again, yan, uso po yan hanggang ngayon, no? At ulitin ko, kapatid, tayo mga may garage, mga kapatid, always and forever, mga kapatid, huwag nyo nga hayaang bukas ang garahe po ninyo. No? Yes. Dahil po meron din pong umiikot dito sa atin, sa area, na all of a sudden hihinto, siguro 4 o 5 taon laman sa sasakyan, SUV, papasok po automatic sa garahe, dire-diretso sa taas yun. Ano na yun? Parang hold up na yun. Automatic, 2-3 minutes.
Oh, sasabayan ka, yan ba, nag-grocery po kayo, bit-bit nyo. Kaya minsan aware din kayo sa sumusunod. Parang pag kumaliwa ako, kumaliwa din siya. O Oho. kumanan ako, kumanan din siya, no? Mga ganyan. Pag hinto ng sakay mo sa garahe, pagpasok noon, no? Kaya ako kahit dito sa bahay, ano ang mangyari? Basta pumasok ng sasakyan, binababa ko na yung garahe. Lahat na ibababa ko pag sarado na yung garahe. Kasi pag tinaas mo na yung trunk, papasok din sila. Mm-mm. Papasok din sila, bit-bit, pati mga grocery mo, bit-bit. Ikaw packet ka, kasama ka nila, bibit-bitin ka na rin. No? Sa hirap ng buhay, mga kapatid. Ano po? Ayan. So again, ayun po ay mga paalala lang sa atin, no? Na mag-ingat tayo. So with that, allow me to share the message for this evening entitled, What are you fixing your mind on? What are you fixing your mind on? And again, the text po is Philippians chapter 4, verse 8. And it says, fix your thoughts on what is true and honorable and right and pure and lovely and admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise. The word of God for the people of God. Thanks Thanks be be to to God. God. Ito po yung istorya, mga kapatid. Ano po? According po kay Rick Warren, it's increasingly difficult to stay focused on true things. This requires a mental shift. It means you might have to build new, better habits. Mhm. Your mind is bombarded with lies every single day. Advertisements and social media tells you that if you don't think, dress, or act a certain way, you don't matter. When you're growing up, you're often told that if you're not good at academics or athletics, you don't matter. This world is full of lies, and you believe many of them. Totoo naman po yun. Yeah. No? But they're just not true. And not only that, but they can lead to stress and unrest or unrest in your life. The only way to counter those lies is to fill your mind with the truth. And the truth is, God loves you. You matter to Him. Jesus said, you will know the truth and the truth will set you free. Saan po yun? John 8:32. To continue, to be set free means to have a breakthrough. And I want you to have a breakthrough. One of the most powerful ways to get there is by spending time in God's Word every day. That's where real transformation begins. If you think you can do that, just consider how many hours you're spending on social media, watching TV, or listening to the news. How are you going to have a healthy mind if you're filling it with lies instead of truth? Not everything you hear is true. Not everything you read is true. Not everything you tell yourself is even true. You've got to get into the Bible every day because God always speaks what is true. You can trust what He says about you and the promises He's made to you in His Word. Question, friends, for our own reflection. What happens when you keep your mind on true things? What happens when you keep your mind on true things? Sabi po sa Philippians chapter 4 verse 7, Living Bible paraphrase. It says, if you do this,
you will experience God's peace, which is far more wonderful than the human mind can understand. His peace will keep your thoughts and your hearts quiet and at rest as you trust in Christ Jesus. So again, for our own reflection, what happens when you keep your mind on true things? Yeah. What happens when you keep your minds on true things? Yung po ba nga, again, very biblical, no? Na ang lahat ng katotohanan ay nasa salita ng Panginoon. Walang kasinungalingan diyan, 100,000% yan, no? Kaya nga ang challenge sa atin, no, dapat for us to be more focused, dapat busog tayo ng salita ng Panginoon. No matter what, no? Ako, I'm not against news, I'm not against social media, I'm not against sa mga bali-balita. Pero sometimes masyado tayong nababaon, nalulubog like a quicksand, di ba? Kasi parang naging routine na routine. Na kailangan makita ko lahat ng balita, so and so, kailangan malaman ko lahat yung nangyayari, no? Kaya ako, sabi nga sa inyo mga kapatid, I always watch news, pero yung mga headlines lang po, headlines. Hindi ko na kailangan ng mga details. At least alam ko na, kunwari, ayan, kamukha niyan, shutdown tayo, ang government natin, shutdown, no? Pag pinakinggan mo pa yung details niya, mag-aaway pa Republican tsaka Democrats. Mag-aaway pa. At least alam mo na tayo ay under shutdown ngayon, no? Ang government natin and so forth, no? So again, yun ang challenge, no? Always na tayo ay sa katotohanan because the Bible says the truth will set you free. So if you have some, for example, some questions or we are confused, especially kung may mga tanong sa isip natin, ang number one dapat nating konsultahin ay ang salita ng Panginoon. Yan. Okay? So, any prayer request po mga kapatid? Any prayer request? Yan. Praise the Lord. Isama sa panalangin natin yung ating bansa na yung Cebu na hanggang ngayon ay nakadapa pa rin because of the 6.9 earthquake. Ano po? Opo. And praying na sana ay wag na uling maulit yung lindol, especially kung tatama sa Maynila o sa ibang lugar. I doubt na hindi tayo ready sa mga ganyang kalalakas na lindol eh. Okay, anything else po? Yung Taal Volcano, Pastor, umuusok na naman. Oh, sabi ko na nga ba eh. Opo, no? So, nagpaparamdam na naman. Nagpaparamdam ano po? Pag-pray natin ng Taal Volcano. Anything else po? Continued healing sa mga may sakit, Pastor. At saka yung ating church ay nasa last quarter na tayo ng taon. At Vince, kailan kayo tawag ng council meeting uli? Pwede siguro tayong mag-meeting na kahit wala si kapatid na Lilian. Pwede naman po. Pero ang alam ko si Lilian, ito lang week na to, pabalik na rin po yun. Pero I agree, no? Para lang again to prepare all the committees, yung budget kasi po ang church conference natin. Again, I think, if I'm not mistaken, first week tayo ng December magcha-church conference. After po ng Thanksgiving. Opo. Okay? So, yun. Maaring magsimula na naman tayong gumawa ng budget para sa 2026. At saka gusto ko sanang gawin natin yung napag-aralan ninyo sa Hawaii. Binabasa ko yung may libro akong hiniram sa church na building a tithing church, building up a tithing church. Talagang siguro kung lahat tayo ay makapag-pledge lahat, hindi na natin kailangang mag-fundraising. Siguro, yun lang ang dapat nating matutunan mula sa pinakamaliit na anak natin hanggang sa atin. Kung matutunan nating magbigay ng lubos
siguro hindi na natin kailangan ng fundraising, Pastor. Amen. Amen po. So very important yung yung presentation for Opo. us to understand yung pinaka-main pinaka-main objective and goal ng pong Opo. napag-aralan namin sa Hawaii. Ano po? Thank you Yeah. po. Thank you. Ate Annie, prayer request. Ah, Kumusta si Gigi? Hindi na nakahabol. naglaro daw ho dahil na kumbida yata ng mga kaibigan dahil siya raw ho hindi naman muna yaya kasi everyday yaya siya. Kaya, Oh, opo. pero It's yun okay po. na surgery, yun yung nagkaroon ng aksidente, kung natatandaan nyo. Yes po. Opo, yung nakamotor. Okay naman daw po siya, pero yun nga ho, nagpapagaling pa rin. Siyempre nga sabi ko nga, may awa ang Diyos, makakalakad ka rin ng maayos. Basta, Amen. Amen po. Yeah. Amen. Thank you po. Thank you. Kuya Jess, prayer request. Everyday ho, ang prayer ko sana yung in relation sa trabaho parati. Yung ang isa sa importante yung pinapre ko, may I be a witness of your love to other people. Yun ho, Yeah. yun ho, parating kasama sa prayer ko yan. So, Yeah. Very good kasi yun ang anniversary natin, no, team. We are the light and salt of the earth, no? Yeah. So we should be a good testimony sa lahat ng sa lahat ng bagay. Amen. Ate Jo, prayer request. Good health lang, Pastor, para po sa ating lahat. Amen. Good health, ha? Opo. Okay. Ate Mai, prayer request. Pastor, sa mga may sakit po, sana po pagalingin sila ni Lord. Forever. Amen. Sa lahat po. Amen. Thank you. Thank you. At kayo po na nakakilala kay Kuya Rupo, no? Webis po, this coming Thursday, yung pong aning ko na diretsin ko na muna, yung Masonic funeral po ay sa Thursday, 6 o'clock yata, 6 o'clock in the evening. Friday po, ang libing ay 10 o'clock. Ano po, 10 o'clock. Anong dates, Pastor? Anong date? Di ba December 9, Pastor? December. October 9 ho, October 9. October 9 po Parang yung Masonic funeral Ha? sa Olivet Funeral Chapel po. Sa October 9? Opo, sa gabi po, alas 6 tayo. Ano po? Kasi yung pong first part rosary. Rosary po eh. So yung second part, 6 o'clock, Masonic po, Masonic funeral service. October 9. Then the following day po, Friday, yung po ang libing. Alas 10. Ano po, 10 o'clock. At ang reception po sa Scottish Rite. After ng committal, kung gusto niyo pong sumama sa tanghalian, Thursday. sa Scottish Rite po. Okay po, Thursday, kung gusto niyo pumunta, makiramay, alas 6 po ng gabi, tayo po. Magpo-provide po ang lodge ng white apron para sa mga Masons. Na po. And then sa Friday, yun po, yun na po yung libing ng kapatid na Rupo. Okay? So kung sakasakali, Kuya Bernie, mayroon lang pong tagubilin na tayo pong lahat ng Mason, naka-black suit. Wala pong name tag, wala pong pin. Na po, plain lang po, plain lang. Ang Cracker Lodge magpo-provide daw po ng white apron kasi we're expecting maybe more than 100 na Mason ang darating dahil medyo popular ang Kuya Rupo eh. Anong date yan, Pastor? 9. October 9 po, 9 ang Masonic funeral service sa gabi, 10 libing po Friday. Ito na po 'yon, ito na kung darating Anong darating na ito. po ng 10? 10 o'clock po ang service ng dadalhin yata sa church pa yung kanyang katawan. Opo. Although sa akin questionable yun kasi hindi ko alam, paalam ko ang Roman Catholic hindi tinatanggap ang mga Mason sa simbahan ng Roman Catholic eh. No? Pero dahil siya po ay devoted diyan sa kanilang simbahan sa may bandang malapit sa kanila, nakita ko yung invitasyon, nandun yung pangalan ng simbahan. So siguro pinayagang pumasok. Ano po? Okay. Pinayagang pumasok. Okay? So with that, friends, let us now bow down our heads for the Lord. Mm-mm.
Hallelujah. Glory be to God. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. Holy Spirit, come. We thank you, Lord God. We thank you, Jesus. Hear our prayers. Hallelujah. Let us pray. Gracious and loving God, we come before you today with hearts open to your truth and minds ready to be received, ready to be renewed by your Spirit. In a world with noise, confusion, and fear, you remind us through your word to set our minds on what is true, noble, right, pure, lovely, and praiseworthy. Lord Jesus, help us to dwell not on worry, but on your promises. When our thoughts are consumed by doubt, lift our eyes to see your faithfulness. When negativity clouds our hearts, let the light of your truth bring peace and clarity. Teach us to meditate on what honors you and reflects your goodness. Fill our hearts, O God, with compassion that is pure, with integrity that is noble, and with courage that is rooted in what is right through the Word of God. May our words and actions this week mirror the beauty of Christ dwelling in us. We pray for our families, O God. We pray for our community. We pray for our nation, Lord, especially the Republic of the Philippines, O God. May your spirit of truth would prevail over division and despair. We lift up those who are struggling in body, mind, or spirit. In the name of Jesus, Lord God, bring healing, Lord God. We declare healing, Lord God, and comfort and strength to those members and non-members of the church who needs your divine grace, who needs your divine miracle. In the name of Jesus, be healed. Hallelujah. We remember those who lead and serve, and may they be guided by wisdom that is excellent and praiseworthy, especially the Daily City United Methodist Church, Lord God. Bless all our programs, bless all our activities, bless all our leaders and members of this church, oh God. And we pray, Lord, that your divine grace will be upon thy church, Lord God. Use us mightily, effectively, and prayerfully. Lord, purify our thoughts and renew our minds. Let our focus not be on the troubles of this world as a church, but on the hope we have in Christ. And as we leave this place, O God, may your peace, which surpasses all understanding, guard our hearts and minds in Christ Jesus, our Lord, as we pray together the Lord's Prayer. Let us pray together. Our Father, Our Father, who art in who heaven, art in heaven, hallowed be hallowed thy be thy name. name. Thy Thy kingdom kingdom come, come, thy thy will be will done be on done on earth earth as it as it is in is in heaven. heaven. Give us Give this us this day day our our daily daily bread, bread, and and forgive us forgive our us our trespasses trespasses, as we as we forgive forgive those who those who trespass trespass against against us. us. And lead us Lead us not not into into temptation, temptation, but but deliver us deliver from us from evil. evil. For For thine is thine the is the kingdom, kingdom, and the and the power, power, and the and the glory glory forever and forever and ever. ever. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you so much po. Praise God. Praise Good God. evening, and see you po. See Evening. you